Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Of Word and of Prayer. Salamat unang-una sa Panginoon sa pribilehiyong ito na makapagbahagi ng kanyang salita at makapakinig ng kanyang mga salita. Salamat po sa mga kasama na natin ngayong umaga. Magandang umaga po sa ating Pastor Neil, sa aking kapatid na si Ma'am Jack, good morning. Sa mga taga-team, saan nga ba sila ngayon? Antique. Team Antique, magandang umaga po. Pagpalain po ang inyong paglilingkod sa lugar na yan. Kay Bishop De Vega, nakasama nila doon na nagbiministeryo sa Antique, magandang umaga po. Kila Preacher Manny, kila Preacher Anselmo, kay Preacher Ronald, Deacon James, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Kay Deacon Alan, baka may malimutan ako. And families, nawa ay pagpalain ng Panginoon ang inyong effort, ang inyong endeavor sa lugar ng Antique at maging encouragement kayo sa mga naririyan at buksan ng Panginoon yung pinto ng pagpapala sa Antique dahil sa mga tamang puso ng paglilingkod. Kay Pastor Jabez, magandang umaga, at kay Ma'am Sue, kay Kent, Deacon Kent, si Deacon Kent pala kahapon pumunta, Deacon Kent, and Ate Lynn, magandang umaga po. Sa ating mga kasama ngayong umaga, bahay, kay Ma'am Presi, good morning. Kay Mami Salvacion Vargas, magandang umaga po. Kay Ma'am Cory Simanes, good morning po. Wala dyan. Sabihin mo, tuloy-tuloy lang. Kay Ma'am Normita Petalver, magandang umaga po. Kay Ate Annie Jean Mulato, good morning po. Mag-post ka kaya doon? Wala. Wala. Yan, medyo nawala po yung signal natin, pero salamat at kasama pa rin namin kayo dyan. Humina yung signal. Pero based on sa aming mga experience from the past, napuputol lang siya pero yung recording niya tuloy-tuloy. Kaya pag pinanood nyo yung replay niyan, as if buo, parang walang nangyari. Kaya kung sakali man na magkaroon ng problema muli sa ating mga connections, at nawala kayo, pwede niyo pong balikan sa replay. Kaya hindi na ako mako-conscious kung nakita ko rito wala akong audio. Kasi naka-conscious po. Ayun ako, nagsasalita ako mag-isa rito. Pero ang maganda rito, na miski pala mangyari yun, nagre-record siya. Kaya pwede kayo maging team replay. At ma-enjoy pa rin natin yung devotion ng buo. Pag sa replay po kasi niyan, hindi mapapansin yung glitch. Tuloy-tuloy po ang recording as if walang nangyari. Na kung sakali pong ganun, ay advise sa replay nyo na lang uli panoorin. Anyway, pwede naman antayin dahil sandali lang naman yung mga glitches na yun. Hindi naman siya nagtatagal. Okay, ulitin po natin ang ating pagbati sa ating pastor. Magandang umaga po. Kay Ma'am Jack, good morning. Kay Pastor Jabez Orara, magandang umaga. Kay Ma'am Sue, ganun din kay Preacher Ronald, kay Deacon Kent, at kay Ate Lynn, magandang umaga po. Sa mga kasama natin ngayon, kay Mami Salvacion Vargas, kay Ma'am Cory Simanes, kay Ma'am Normita Petalver, kay Ate Annie Jean Mulato, good morning Ate Annie, magandang umaga po sa ating lahat. Kay Kuya Rick Cruz,
Kay Ate Des, magandang umaga. Kay Kuya Franz, hello Panchot, good morning. Okay, so ipagpe-pray natin yung mga procedures na gagawin sa kanya. No? Sa aking nanay, kay Nanay Winnie, good morning. Kay Kambal, good morning. Ma'am Christine Fernandez Shapno, good morning. Kay Ma'am Riza Formelosa Lumangyaw, good morning Teacher Riza. And Pastor Ruel, good morning. Kay Shelo at kay Riel, magandang umaga. Ganun din kay Mami Ligaya, good morning po. Kay Mami Joy and Ate Emma. Kay Ate Percy Araquiles Zapata, magandang umaga po. Ang ating forever faithful na follower na si Sir Joseph Wilfredo Lingat, good morning po. Si Ate Gladys Vinson Comanda, kay Deacon Boyet, magandang umaga po. Ma'am Crisanta Groyon, magandang umaga po sa inyong mga anak. Kay Ma'am J. Gerald, good morning po. Kay Sir Domingo Sibonga, magandang umaga po. Kay Ate Malu Acebillo Magat, good morning. Kay Mami Nenita Iglesia, good morning po. Kay Ma'am Jane, kay Clemente, kay Brother Ryan, kay Eunice at kay Maris, magandang umaga po. Kay Ma'am Emily Estorga, magandang umaga po. Tita Milay, teacher po yan ni Pastor Neil sa MIST, no? At naging kasamahan niya aking may bahay. Si Ate Hilda Edilion, magandang umaga po. At kay Preacher Mendring, good morning po. Kay Ma'am Regina Cabrera Abdohan, magandang umaga po. Kay Ma'am Pauline Morales Almirol, good morning po. Kay Nanay Nene Mercalesia, kay Deacon Nardo de Guzman Jr., good morning po. Kay Mami Malulaw, good morning po. Kay Ma'am Felisa Prado Bugarin, kay Ate Karen Enriquez, kasama sa Team Antique, good morning. So, ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay part ng ating series. No? Ayan po, pinost ko yung ating magiging text sa umagang ito, no? Part ng ating series, Psalm 23, the Lord's Testimony series. Title is Resting in Him. Sabi sa Psalm 23 verse 2, He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos namin, makapangyarihan sa lahat. Indeed, this is a wonderful privilege upang mapaglingkuran ka, upang mag-worship sa inyo. Dalayan ko dakilang Diyos sa tama ang puso ng bawat isa, tama ang gawi ng Espiritu ng bawat isa. Linisin niyo, Panginoon, iayos niyo, Panginoon, ang takbo ng aming kaisipan. Nawa, Panginoon, bawat sistema namin sa umagang ito, Panginoon, ay ipagkatiwala namin sa inyo. Nawa, Panginoon, turuan kami ng iyong banal na Espiritu na kumalma, Panginoon, at hanapin ang inyong kapayapaan upang ma-enjoy namin, Panginoon, ang blessing ng pakikinig sa inyong salita. We pray, O Lord, for your mighty presence to be in our midst.
Pinupuri namin kayo, Panginoon, at tinataas ang inyong dakilang pangalan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa buong magdamag ng kapahingahan, panibagong pagkakataon, Panginoon, at pribilehiyo na kami magiging productive muli. Salamat, Panginoon, dahil ang bawat pagkakataon, Panginoon, ay binibigay mo sa amin araw-araw upang maramdaman, upang ma-appreciate, Panginoon, ang iyong kahabagan, ang iyong biyaya na patuloy mong pinapanagana, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Dalayan ko dakilang Diyos sa pagpalain niyo po kami, bigyan niyo po kami ng wisdom, understanding and knowledge, Panginoon, nagmumula sa inyo, at dalayan ko dakilang Diyos sa aming simpleng endeavor na to, Panginoon, ng pakikinig, pag-aaral lang ng salita, ay mawin namin, Panginoon, inyong favor. At i-count mo to, Panginoon, as part ng aming service, Panginoon, sa inyo. Again, Panginoon, hiniling namin ang iyong biyaya na nawa ang mga segundo, bawat minuto at bawat mga oras, Panginoon, na aming gugugulin sa harap ng aming mga gadgets, na bukas ang aming mga Biblia sa aming pakikinig, ay mapapurihan ka namin, Panginoon. Hindi lang basta mapapurihan, for us to worship you in spirit and in truth. Nawa, Panginoon, ito ang maging goal, ito ang maging hangarin, Panginoon, at ito ang maging gawi ng aming puso. Every time, Panginoon, nabubuksatin namin ang aming Biblia, every time na nanalangin kami, Panginoon, every time na aawit kami, whether nasa loob kami ng iglesia o ginagawa namin to privately, Panginoon, ay i-aim namin na laging handa ang aming spirit at kaluluwa na mag-worship sa inyo. Binabalik namin sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ito po yung part 2 ng ating series, ng Psalm 23, the Lord's Testimony series. So ang title natin ay Resting in Him. Sabi sa Psalm 23 verse 2, He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. So, may description dito, kung saan tayo ililid ng Panginoon. Sabi, green pastures and beside the still waters. So, unahin natin yung unang statement. He maketh me to lie down in green pastures. Pag sinabi nating pasture, sabi sa Merriam-Webster Dictionary, it is a noun, land, or a plot, used for grazing. Ibig sabihin, talagang pag sinabi kasing pasture, ang tawag natin diyan, di ba? Pastulan. Ewan ko kung may ganyan pa, pero dahil yung ating mga agricultural lands ngayon ay kino-convert na sa mga subdivision. Dati kasi pag nagbiyahe sa probinsya, madadaanan mo, talagang yung bawat field ay masasabi mong pasture. Ibig sabihin, talagang ginagamit nila yun for the purpose of grazing. Para danadala nila doon yung kanilang mga alagang baka, alagang kambing, and miski yung mga itik, di ba? Narinig ko dati, may nagpapastol ng itik. Di ba? Ibig sabihin, binadala nila kung saan masagana yung mga plants na dapat na kinakain ng mga animals, grazing. Pero dito, ang description, hindi lang siya pasture, green pasture. So, meron siyang adjective. Meaning, it is a perfect grazing area. Green pastures. Kasi pwede naman talagang may mga tumutubong halaman, pero hindi siya suitable para dalin nung pastol yung kanyang mga alaga doon. So, dinasabi dito, green pastures. So, ibig sabihin, masagana. Tumutubo ang mga halaman, and it is a perfect grazing area. Ano ang purpose? To lie in the green pasture. In His presence as our shepherd. Take note, na kasi to,
kumbaga support dun sa ating pinag-aralang verse kahapon sa Psalm 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tapos, ito yung kanyang part na verse, na part ng enumeration niya, ng support niya dun sa kanyang general statement. In His presence as our shepherd, it is there where He will be protected and nourished. Yung kanyang mga sheep, dinala ng shepherd doon para protektahan at nourished, para pakainin, for us to find rest. Kasi di ba, pinag-aralan na part ng pag-aaral natin kahapon doon, kasi as if sheep tayo. Wala tayong kakayahan na magprotekta sa atin. Lahat ng bagay na pwedeng makita natin sa environment natin, maging cause ng stress natin. Kaya, definitely, yung shepherd ang pipili ng lugar na suitable. Ibig sabihin, makakaramdam tayo ng protection, ng security. At the same time, manonorish yung ating pangunahing pangailangan. Diba? So, ibig sabihin, babase pa rin sa pagkilos. Babase tayo sa judgment ng shepherd. Babase tayo sa kanyang gawi. Kung paano niya i-assess ang isang lugar at doon niya tayo dadalhin. At pag dinala tayo niya doon, wala tayong gagawin kundi sumunod. At sabi rito, for us to rest. He maketh me to lie down in green pastures. Sabi sa Psalm 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Okay? Kung titignan natin sa requirement and reward principle, pasok yung Psalm 23:1. So pag sinabi natin requirement and reward, kung titignan natin, may nire-require na obedience ang Panginoon sa atin. Na kung susundin natin, doon natin makukuha ang kanyang biyaya. Doon natin may enjoy yung benefit, yung spiritual benefit ng ating pagsunod. Halimbawa, trust in the Lord with all your heart. That is the requirement, with all your heart. Diba? And lean not unto the own understanding. In all thy ways acknowledge Him. At ang reward nun, He will direct our paths. Diba? Para ma-enjoy natin, maramdaman natin yung kanyang pagkilos, may mga nire-require siya. Diba? O kaya sinabing, walk in the Spirit. Ano ang reward? Yun yung requirement, walk in the Spirit. Pero ano reward nun? And you shall not fulfill the lust of the flesh. So para hindi man mamayani yung pita ng laman, we ought to walk in the Spirit. Ibig sabihin talagang talagang lagi ko sinasabi sa mga bata sa devotion namin, sa usapan ng matter sa science, meron tayong tinatawag na law of impenetrability. No two things can occupy the same space at the same time. So, ibig sabihin, ganun din sa spiritual, sa spiritual na buhay. Walang pwedeng mag-occupy ng lugar ko kasi andito ako. Hindi pwedeng umupo si Presi dito sa lugar ko, eksaktong lugar ko, kasi andito ako. Hindi mo pwedeng lagyan pa ng continuously ng laman to, aapaw. Kasi nga, occupied siya. Diba? No two things can occupy the same space at the same time. So, ganun din sa spiritual. Pag namamayani yung fear, hindi mabubuhay ang faith. Hindi magdwell ang faith. Kaya kailangan tanggalin yung fear para ma-occupy ng tamang emosyon, ng tamang pagsamba, ng tamang gawi, ng tamang virtue ang ating puso. So, tanggalin natin yung fear para pumasok yung faith, para ma-enjoy natin. Diba? No two things can occupy the same space at the same time. Same with the virtues. Pag namamayani ang takot, namamayani ang pangamba, diba? Nalilesen yung kapangyarihan ng pananampalataya. Kasi actually, kung titignan natin, walang pananampalatayang namamayani. Mas namamayani yung takot. Diba? Requirement and reward principle. Sabi, the Lord is my shepherd.
Kailangan ang ano rito, no? Ang requirement dito for us to make Him, for us to choose at gawin natin siyang shepherd natin, gabay natin. Di ba? At ang reward, everything will be provided by Him. Kaya, sabi rito ni David, I shall not want. Na-enjoy niya, no? Para ma-enjoy natin yung reward, dapat ma-fulfill natin yung requirements. So, para ma-enjoy natin yung fellowship natin sa Kanya, talagang dapat tama ang ating puso sa pagtanggap natin sa Kanya. Ibig sabihin kasi ng reward, sa usapang mga nag-work sa corporation, na tinatawag tayong perk or perks. Yung mga kasabay ng mga pinipili nila na work, may mga benefits, di ba? Yun. Sa bawat pagsunod natin sa Panginoon, hindi natin makakaila na merong tinatawag na reward. Napansin ko, dun sa aking screen, ay kita pala ang ginawa kong okay, gagamitin ko sana kasi ito sa illustration. Nalimutan ko manghiram ng Lego kay Isaac at kay David. Kaya ito na lang ang pinili ko. Kung tutusin kasi, sabi ko nga kahapon, ang Psalm 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. That is a general statement. That is a general conclusion made by David. Kaya yung mga susunod na verses, support niya yun sa general statement niya. Kaya kung titignan natin, sabi ko nga, deductive reasoning, pag iisa-isahin natin, yung verse, kumbaga, ito yung verse 2, ito yung verse 3, ito yung verse 4, ito yung verse 5, ito yung verse 6. Yung kabuuan niya, binubuo nun yung sinusuportahan nun, yung kanyang general statement na the Lord is my shepherd. Bakit nga ba nasabi niyang I shall not want? Kasi sa verse 2 sabi, He maketh me to lie down in green pastures. So, ibig sabihin yung verses 2 hanggang verse 6, verses 2 to 6, support niya yun. Supporting statement niya para mapagtibay yung kanyang claim na because he is trusting the shepherd, tama ang kanyang sinasandigan. Therefore, kung ano man yung mga pangangailangan ko, siya ang mag-a-address. Okay? Pero ang naging impression ko kasi dito, kapag ito ay tinanggal ko isa-isa, diba? So, parang biglang nawala. Okay? Parang biglang nawala. Kung titignan kasi natin sa usapang reasoning, kaya tayo bumubuo ng conclusion kasi may mga supporting statement. Naghahanap tayo ng mga ebidensya, para makabuo ng isang conclusion. Or, kapag meron tayo mga hypothesis o may mga tumatakbong kaisipan sa ating isipan, hahanap tayo ng support na akma doon. Pero kasi dito, pag sinabi natin, the Lord is my shepherd, I shall not want, hindi mo kailangang maghanap ng suporta. No? All you need to do is to claim na ang aking Panginoon ay ang aking pastor, siya ang aking aasahan dahil siya ay maasahan. Hindi ako maniniwala doon sa statement na the Lord is my shepherd, I shall not want, base sa naramdaman ko, base sa mga nakikita ko, base sa mga naobserbahan ko. Okay? Maniniwala ako and I will claim that He is my shepherd and therefore I shall not want. Kasi iyon ang realidad. Okay? Sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we believe not, yet He abideth faithful. He cannot deny Himself. Maniwala ka o hindi, faithful pa rin ang Panginoon. Nakikita mo maganda ang nangyayari o hindi, faithful ang Panginoon. Diba? Wala tayong pwedeng hanapin pa. All we need to do is to claim at mag-rest sa faithfulness ng Panginoon. Maganda o nangyayari, sa tingin natin favorable ang nangyayari, favorable yung bawat event ng ating buhay o hindi, faithful pa rin ang Panginoon. Kaya we ought to praise Him. We ought to solidify a relationship with Him
Di ba? Kaya sabi ko nga, iisa-isahin ko to para matanggal. So, pag tinanggal ko to, ay, nawala na, no? Ibig sabihin, we have to accept the general statement na ang Panginoon ay faithful at doon tayo mag-rest, ano? Doon tayo manghawakan, hindi sa ano pa man bagay. Diba? In-enumerate lang to ni David, diba? Dahil base sa kanyang mga naging experiences, ano? Kaya nga sabi ko, ang ganda-ganda ng Psalm 23 kung aaralin nyo. Kung paano interconnected ang bawat verse, no? At paano sila nagsusuportahan. Hindi ibig sabihin ng pag nawala yung verse 6, wala nang saysay yung verse 1. Hindi ibig sabihin ng pag nawala yung verse 3, wala nang saysay yung verse 2. They are interconnected. Lahat kasi yon ay dinidiscuss yung faithfulness ng Panginoon. At kapag diniscuss mo, nag-focus ka sa isang verse, hindi pwedeng hindi matatouch yung verse 1. Hindi pwedeng hindi matatouch yung verse 2. Kasi yon ay we are discussing the very faithfulness of the Lord. Ano? Kasi ito yung testimony ng Panginoon. Diba? Yung kanyang faithfulness. Kaya hindi ibig sabihin ito, ina-isolate natin yung ibang verses para i-highlight ang isang verse. Actually, pag highlight ko isang verse, lahat sila tatamaan. Lahat sila madidiscuss. May mga ano lang, ano, may mga bagay lang kasi na na-address sa ating buhay kapag sinabi natin, diniscuss natin yung faithfulness ng Panginoon, na hindi natin nare-realize, ay, andito pala. Ay, kala ko na left out. Pero kasama pala yun. Ano? Kaya titignan natin, para siyang pag sinabi natin, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pag tinanggap natin siya, para siya isang buong package. Ano? Na kung saan, lahat ng ating pangailangan, lahat ng ating kakailanganin, lahat ng mga bagay na pwede mag-support sa ating mga daily experiences, sasagutin na nung Psalm 23:1. Ano? Kaya lang, may mga situation talaga sa ating buhay na pag dinilis ng Panginoon, kanya-kanya. Diba? Kaya we ought to reflect on His faithfulness. Pag tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas, ang daming benefits, ang daming reward. Kala natin salvation lang ang issue rito, no? Yung pala, ang dami nating natanggap, overwhelming, ang daming overflow. Diba? Pero kung tutusin, yung overflow na yan, nasa Psalm 23:5. Diba? Ang daming overflow. At kailangan nating i-enjoy lahat nung kaakibat na biyaya ng pagsandig at pagsandal natin sa ating dakilang tagapagligtas. Diba? Sabi sa 1 John 5:12, He that hath the Son hath life. Dahil pinili natin siya bilang shepherd at nagtiwala na tayo sa Kanya. Hindi lang siya ang meron tayo. No? Ang overflow nun, meron tayong buhay na walang hanggan. Diba? And he that hath not the Son of God has not life. Kaya pag pinili natin ang Panginoon bilang shepherd natin, kaya ang ganda-ganda ng conclusion ni David, I shall not want. Ibig niya sabihin, napakadaming reward ng ating pagsunod, ng ating pagsandal sa Kanya. At we have to enjoy it moment by moment, yung reward na yon. Okay? Unless we realize na napakadami niyang ginawa para sa atin. At nung tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, inopen niya yon for us to enjoy. It is a very overwhelming thought na, uy, ang dai pa lang mga bagay na dapat kong i-claim. Okay, moment by moment, ang daming bagay na hindi ko natututunan. At araw-araw, dinadala tayo ng Panginoon sa mga ginawa niyang yun for us to enjoy. Diba? Kumbaga, manguya natin ng gusto, manamnam natin ng gusto. Psalm 23:2 speaks of the many best things. Okay?
Nung tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, ang daming magagandang bagay na kasunod nun, ano? Resulted from the Lord's action, okay? Napakadaming bagay, ano, na nireceive natin mula sa Kanya nung tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Okay, dahil sa Kanyang gawa, resulted from the Lord's action, intervention, and accomplishment. And all of these are perfect. Okay? Wala na tayong hahanapin pa. Okay, meron tayong tinatawag na due diligence na tinatawag, ano? Kaya kung ikaw ay isang manggagawa, kung ikaw ay isang nasa higher up, may mga bagay na dapat kang ino-observe bago ka magdesisyon, di ba? Sabi ni Merriam-Webster, ano ba tinatawag na due diligence? Tayo mga tao, kung gusto natin hindi sumablay, di ba? At yung accountability natin ay hindi, ibig sabihin, lahat kasi tayo accountable sa ating mga actions. Kaya kung para malesen yung tinatawag nating consequences ng mga decision at para hindi tayo magkamali, we have to observe what we call due diligence. Okay, sa law, sabi, ang due diligence daw ay the care that a reasonable person exercises to avoid harm to other persons or their property. So, okay, kapag ginawa ko ba to, ay ano ang mangyayari? Diba? Kaya lang, ano ang mangyayari? Ano yung magiging consequences? Ano yung magiging epekto sa iba? Masama ba o maganda? Diba? Kaya pag kailangan mo mag-research, diba? Para bago mo desisyonan ng isang bagay. Kasi may mga consequences sa akibat. And dapat tayo maging maingat sa ating mga ginagawa. Sa business, diba? Research and analysis of a company or organization done in preparation for a business transaction. Diba? Ano yung mga kaakibat na responsibilidad at ano mangyayari kapag pinirmahan ko to, no? Kapag inopen namin to. Such as a corporate merger or purchase of securities. Diba? Kailangan nating i-observe ang lahat ng bagay with due diligence. Ibig sabihin, tingnan natin, may mga iwe-weigh tayo, o may mga consequences, may mga advantages din. Okay, sino ba makikinabang? Sino ba ang tunay na talagang magbe-benefit sa mga decision na to? Kaya may mga pagkakataon, di ba? Kung ikaw yung beneficiary nun at napapansin mo na less ang benefit mo, tapos mas maraming benefit dun sa nag-decide, sabi, napaka-selfish naman ang kanyang reason. Diba? Ginawa niya with all due diligence para mag-benefit siya. Pero ibig sabihin, pag sinabing due diligence kasi, titignan natin, ang decision natin in such a way na kapag dinesisyonan natin to, less ang magiging, or much as possible, walang masamang epekto. Lalong-lalo na sa iba. Kaya yung ano man yung mga magiging decision natin, kung ikaw ay boss, o kung ikaw ay nasa leadership, di ba? We have to examine everything and make a decision with all due diligence, di ba? Meron pang ano rito, no? Meron ditong article, si Merriam-Webster, di ba? Doing your due diligence. Due diligence has been used since at least the mid-15th century in the literal sense. Sabi nga, requisite effort. Centuries later, the phrase developed a legal meaning, namely, the care that a reasonable person takes to avoid harm to other persons or their property. Kaya nga nagre-research, bago ka magdesisyon, pag-aaralan mo muna yan bago mo desisyonan. Ibig sabihin, with all due diligence, tignan mo. Diba? Kung ano yung magiging epekto ng desisyon mo yan. In this sense, it is synonymous with other legal term, ordinary care. More recently, due diligence has extended its reach into business context, signifying the research a company performs before engaging in a final transaction. This meaning may also apply to individuals. People are often advised to perform their due diligence
before buying a house, signing a loan, or making any important purchase. Diba? Tayo yan. Bilang tao, maging maingat tayo sa lahat ng ating gagawin. Dahil ang ating mga ginagawa ay merong epekto. Hindi lang sa ating sarili, kundi sa iba. Diba? Miski sa pamilya natin, may epekto. Kaya pagpadalos-dalos ka, ang magsasuffer, hindi ikaw lang, kundi ang pamilya mo. Sa ating mga tao yun. Kasi, limited ang ating vision. Limited ang ating pagkaintindi. Hindi natin makikita yung other side of the coin. Pero hindi sa Panginoon. Diba? Because God is omniscient. He is all-knowing. There is no need for Him to exercise observing due diligence. Iyan ang pinagkaiba natin sa Diyos. Diba? Ang Panginoon kasi, omniscient, alam niya kung ano ang nangyayari sa bawat puso sa puso ng bawat isa. Sa lahat ng sitwasyon, hindi niya kailangan ng witness. Siya mismo na witness niya ang lahat ng pangyayari, diba? Kaya, pag sinabing due diligence, sa atin lang yun. Weigh natin kung ano yung mga magiging epekto, masama ba o maganda sa paligid natin. Pero ang Panginoon, hindi niya kailangan gawin yun kasi alam niya na. Diba? Alam niya kung ano yung magiging perfect. Walang kailangang i-compromise. Gagawin niya yon ayon sa kanyang kakanyahan. Diba? Na bilang omniscient. Lahat alam niya, no? Kaya ang kanyang intervention at ang kanyang plano ay perfect din. Diba? Sa atin kasi iniintay pa natin, oy, nag-work kaya? Mag-work kaya to? Oy, tignan natin, abangan natin. Baka kung may magre-reklamo. Diba? Kasi baka nagkamali tayo. Pero ang Panginoon hindi magkakamali. Diba? Kaya lahat ng pangyayari perfect. Kaya nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo at tinanggap natin siya bilang Panginoong tagapagligtas, minsan isipin natin salvation lang, ano? Ang parang ganun lang, ano, na maligtas tayo from eternal damnation, di ba? At pag namatay tayo, may langit na bayan nag-aantay. Pero hindi lang iyon, hindi lang salvation, hindi lang buhay na walang hanggan. Ang natanggap natin, napakadami pang iba. Okay, resulta ng kanyang pagsunod sa krus ng Kalbaryo. Kaya ibig sabihin, kung maglalagak talaga tayo ng pagtitiwala sa kanya, di ba? Siya yung karapat-dapat lang na pagkatiwalaan. Di ba? Kasi yung actuation niya ay ginawa niya ito with all accuracy and perfection. Kaya ang resulta nun, na-hit niya yung target, ano, with perfection din. Sabi sa Deuteronomy 32 verses 2 to 4, "My doctrine shall drop as the rain. My speech shall distill as the dew. As the small rain upon the tender herb." Diba? "And as the showers upon the grass, because I will publish the name of the Lord. Ascribe ye greatness unto your God, unto our God." Sabi sa verse 4, "He is the rock. His work is perfect." Yung salvation natin, hindi natin kailangang i-work out. Ang Panginoon ang nag-work out nun para sa atin. Siya ang gumawa to make it perfect. Diba? "For all His ways are judgment, a God of truth and without iniquity. Just and right is He." Sabi nga, without iniquity, walang semblance ng pagiging selfish. Walang semblance ng pagiging self-righteous. Walang semblance ng pagiging self-centered. Diba? Dahil napakabuti ng Panginoon. Without iniquity. Tayo pwede pang mag-decide, diba? Ng nakakatig sa ating kapakinabangan. Pero ang Panginoon hindi. Lahat na ayon sa kanyang righteous judgment. At ito ay perfect. Sabi nga ng Biblia, just and right is He.
As our shepherd, He is the one who prepared the pasture. Ito yun eh. Sabi, He maketh me to lie down in a green pastures. He maketh me to lie down in green pastures. Diba? Kumbaga, siya yung nag-prepare nung pastures na yun. Ano? The very foundation of security or the basis of rest. Pinili niya kung saan tayo dadalhin. Pinili niya kung ano yung tunay na magbibigay ng security. Kapag secured ka, natural, masarap ang tulog mo. Diba? Pwede kang mamahinga. Pwede kang sumandal ng walang pag-aagam-agam. Kaya yung sinasabing pastures dito, part yun ng kanyang reward, ng kanyang pagsunod. Ginawa niyang perfect ang lahat para sa atin. Diba? Therefore, the green pastures, o ako tatanungin, or kung titignan natin sa ibang aspeto, ay representation ng bunga ng kanyang finished work. Diba? Bunga ng kanyang finished work. Most of the spiritual virtues na binuksan niya sa atin para ma-enjoy natin ang kanyang kakayahan. Katulad ng joy, peace, love, diba? Long suffering, kung tutuusin, lahat yan, attribute ng Panginoon. Pero nung tinanggap natin siya bilang pagligtas, tinanggap na din natin ang banal na spirito. Yun eh. Ibig sabihin, kita niyo yun, pag tinanggap natin siya, it's a package. Hindi lang siya tinanggap natin, miski yung banal na spirito, sumaatin. Yung mga bagay na supposedly sa kanya, hinahayaan niyang ma-enjoy natin. Katulad ng fruit of the Spirit, di ba? Joy, peace, love, long suffering, meekness, lahat yun pwede nating i-enjoy. Pwede natin ma-observe sa ating buhay. Kaya it's a package. Kaya hindi matatawaran talaga yung kanyang ginawa. Ibig sabihin, yung reward, yung result, nakaakibat ng pagtanggap natin sa kanya bilang shepherd natin. Oy, ito ang mga prinipara ko para sa iyo. Okay? Talagang dapat lang na dumipende ka. Kaya, nung in-state dito ni David, He maketh me to lie down in green pastures. Panginoon ang pumili nun para sa atin. Okay? Resulta yon ng kanyang due diligence. Yung kanyang finished work. Mga benefits ng kanyang tinapos na trabaho. At ini-enjoy natin yun. Okay? So, He maketh me to lie down in green pastures. First point, rest on His word. The foundation of our trust. Okay. Sabi sa Romans 5, verses 1 to 5, therefore, being justified by faith. Okay? Nung nilagak natin, pinili natin siya bilang shepherd natin. Nilagak natin ang ating pananampalataya sa kanyang ginawa sa cross. Diba? Nanampalataya tayo na yung ginawa niya sa cross ay enough na para tayo maligtas. Enough na para mahugasan ang ating mga kasalanan. Enough na, no? Nung tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, linis natin yung ating pagtitiwala sa kanyang anak, may langit na bayan nag-aantay sa atin, di ba? Natapos ba doon? Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Di ba? Na-reconcile tayo. It's a done deal. Ibig sabihin, reconciliation is certain dahil tinanggap natin siya. So, hindi lang salvation, di ba? Na-restore yung ating connection sa Panginoon. Pero, sabi rito, through our Lord Jesus Christ. Di ba? Kaya nga sabi kanina sa John, 1 John 5:12, di ba? He that hath the Son hath life. Gusto mong ma-enjoy ang napakadaming advantages and rewards ng pagsampalataya sa Kanya, tanggapin mo. At tunay na manampalataya tayo sa tunay na tagapagligtas. Iyan ay ang Panginoon. Through our Lord Jesus Christ, by
whom also we have access by faith into this grace wherein we stand. Ibig sabihin, hindi niya tayo iniwan dito, no? As if sinecure lang niya, ang importante, ligtas ka. Kung paano magiging buhay mo sa mundong ito, paano ka mabubuhay, bahala ka sa buhay mo. Hindi, di ba? Kaya may assurance na tayo ay pwedeng mabuhay ng naaayon sa kanyang provision. Mabuhay ng may kapayapaan, by whom we also have access by faith into His grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Ang daing natin pwedeng ma-enjoy. Diba? Part ng glory niyon ay yung peace that passeth all understanding at napakarami pang iba. Kapag tayo nagkasala, sabi sa verse 3, diba? He restoreth my soul. Siya pa rin. Diba? Ang nasa kanyang mga kamay pa rin ang paghuhugas sa ating mga kasalanan, di ba? And not only so, but we glory in tribulations. Also, kapag dumating ang mga challenges sa buhay, na highlight ang ating limitations, sabi nga, no? But we glory in tribulations also. Hindi endgame yun. Panginoon pa rin ang may control at hindi siya nagkamali. Ang ano kasi dito, kung hindi natin siya pipiliin shepherd, may tribulation pa din. Susubukin ka pa rin ng panahon. Diba? Kaya, might as well, na bago dumating at masagupa natin sa dinadaanan ng ating buhay, yung tribulation na yun, we are secured. Dahil kasama natin ang mighty shepherd. Diba? Knowing that tribulation worketh patience, ibig sabihin, may purpose tong Panginoon. Dati kasi wala. Endgame na. Tapos sabihin natin, kamalasan. Diba? Pero walang malas. Lahat ay nangyayari ayon sa provision at kadakilaan ng Panginoon. Yun. Diba? Kasama natin siya. May purpose ang Panginoon dito. Meron siyang gusto niya akong mag-level up. Sabi, knowing the tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Kailangan niyang napalakas ang pag-asa na meron ako. Sabi sa verse 5, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Ito rin yung hope na tinanggap natin, di ba? At iyon ay hindi natin siya tinanggap ordinarily. Diba? Sa mga pagsubok, sa mga tribulations, sa bawat virtue na ina-add niya sa ating spiritual na buhay habang nagtitiwala tayo sa Kanya. Alam niyo yun, na pag tinignan mo pala sa side na to, ay, ang ganda niya. Pag tinignan mo sa side na to, ay, ang ganda niya. Yung every facet, para siyang diamante, diba? Habang dumadami yung cut, mas tumitindi, no? Yung kanyang brilyo. At kahit sa mo tignan, ma-appreciate mo. Diba? Ay, ang ganda-ganda niya. Kasi nadadagdagan yung facet. Nagle-level up tayo sa pamagitan ng ating pagsandal sa Kanya. Part yun ng perks, ng rewards na meron tayo nang pinili natin siyang maging shepherd. Lahat yun ay naayon sa naging resulta ng kanyang paggawa. Diba? At gusto niyang mag-rest tayo sa lahat ng kanyang mga ginawa. Okay, 1 Corinthians 6, 9 to 11. Okay, salvation lang ba meron tayo? Pagpapalakas ng pananampalataya lang ba meron tayo? Yung mga sinabi rito, no, na hope lang ba meron tayo? Sabi sa 1 Corinthians 6, 9 to 11. Okay? Ang ina-address dito ni Paul ay mga mananampalataya. Know ye not that that unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Diba? Sabi sa verse 11, and such were some of you. Nakatakot yun, ano?
Imagine yun. Sa isang preaching, sinabi sa akin ni pastor yun. Such were some of you. Pero alam niyo yung nundo rito, yung kasunod. But, itong isa sa favorite word ko sa Bible, but, ye are washed. Hinugasan na tayo ng Panginoon, di ba? Di ba? Part ng ating pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ay yung ating yung kumbaga may transformation, may pagbabago. Yung transformation na yun ay part ng ating pagtitiwala, part ng work niya, part ng overflow ng kanyang pagsunod sa cross na babaguhin niya ating buhay. Ye are sanctified. Isa sa work niya yun, yung sanctification natin. Resulta ng work niya sa cross, sanctification na dapat natin sandigan. Uy, dapat hindi na ako manatili sa gantong mga kasalanan. Uy, dapat may mabago kasi sanctified na ako. Diba? But sanctification ay work lang niya. Diba? Hindi natin pwede i-sanctify yung ating sarili. Panginoon lang ang pwede mag-sanctify sa atin. Sanctification is His work. Resulta ng kanyang pagsunod sa krus na dapat nating enjoy, di ba? But ye are justified. Inaring ganap, di ba? Justification is also His work. Hindi natin pwede justify ang ating sarili. In the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Diba? Reconciliation with our Father sa ating Diyos Ama na restore. Diba? Sa pamagitan niya. Reconciliation is also part ng kanyang work. Work din niya yun. Kaya ibig sabihin, pag tinanggap natin siya bilang Panginoong tagapagligtas, ang daming naging accomplishment niya. At gusto niya mag-rest tayo sa accomplishments na yun. At yung bawat accomplishment na yun ay, yung mga accomplishments na yun ay perfect dahil ang gumawa nun ay ang perfect na tagapagligtas. Wala na tayong idadagdag pa. At iyon na sinasabing rest. Di ba? Gusto niyang doon tayo magpahinga. Sandigan natin, maging panatag tayo. No? Sa kanyang mga tinapos na. At i-enjoy natin yun. Diba? Sabi, He maketh me to lie down in green pastures. I-enjoy natin yung quality ng kanyang work na prepare for us. Personally prepared by our Savior for us. Imagine niyo, no? Nung ginawa niya to, gusto ko siyang ma-justified, gusto siyang ma-reconciled, gusto ko siyang ma-sanctified. Miski hindi pa tayo pinapanganak, di ba? Ang nasa isip niya, ikaw, ako, bawat isa sa atin. Hindi niya to ginawa in general. Di ba? Kaya napakasarap kung talagang nanamnamin natin, di ba? Yung bawat benefit. Talagang karapat-dapat lang na sandalan natin at pagugutan natin ng inspirasyon para mamuhay ng tama. He maketh me to lie down in green pastures. So, rest on His word. That is the first point, the foundation of our trust. Kaya karapat-dapat natin siyang pagkatiwalaan. Okay. He leadeth me beside the still waters. He leadeth me beside the still waters. Second point, rest on His wisdom. His direction. Yan, di ba may kanta, He leadeth me, oh blessed thought. Di ba, He leadeth me. Siya yung nag-lead. Siya yung gagabay. Kapag tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, yung assurance that He will never leave us nor forsake us ay very certain. Part yun ng paggawa. Hindi tayo masiseparate sa Kanya. Di ba? Hindi kasi pinangako ng Panginoon na we will be free sa lahat ng sagwil ng buhay. Diba? Sabi ko nga sa inyo kanina, diba? Na nung hindi pa natin siya nakikilala bilang Panginoon tagapagligtas,
Yung tribulation, laging andyan. Yung paghihirap, yung mga challenges, laging na andyan. At laging kaakibat yon ng buhay natin sa mundong ito. Maaaring hindi ngayon, nananagana ka ngayon, maayos ka. Pero darating tayo sa puntong yun, na makakasugupan natin yung tribulation na yun, yung pagsubok na yun. Kaya might as well na meron tayong sinasandigang shepherd. Diba? At siya rin ang magbibigay ng wisdom sa atin para harapin kung ano man yung tribulation na yun, kung ano man yung pagsubok na yun. Si Paul nga, di ba, hindi nakawala doon sa pagsubok na yun. Sabi sa 2 Corinthians 12, 7-10. Okay, ganda-ganda nito. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Meron siyang iniindang pain, diba? Meron siyang iniindang pagsubok na nagiging mabigat na dalahan sa kanya habang siya ay nagmiministeryo. Sabi dun sa verse 8, for this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Diba? Sa ating pagharap sa mga sagwil ng buhay, kabigatan sa buhay, lagi natin isipin na kasama natin ang Panginoon. Kaya acknowledge natin siya. Gawin natin ginawa ni Paul. Let us seek the Lord. Diba? Hanapin natin siya. Sabi niya, for this thing I besought the Lord thrice. Lumapit tayo sa Kanya. Dahil lagi siyang may kasagutan. Kaya hindi laging pwedeng suntok sa buwan. Ay, tatry ko to. Kunin natin yung Kanyang counsel. Diba? Hindi kasi pwedeng Kristiyano na tayo at kine-claim natin na meron tayong tagapagligtas, meron tayong shepherd, yet as if parang lahat suntok sa buwan, lahat trial and error. Sabi sa verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. Okay? Sabi nga he leadeth me beside the still waters. Ibig sabihin yung kasagutan sa lahat ng sagbil ng ating buhay, ililid niya tayo doon. Diba? Perfect, still waters. Kasi, sabi nga sa mga literatures, ang ang part ng pagpili ng Panginoon sa lugar kung saan ng mga shepherd, yung pagpapastolan niya, ay dapat yung tubig ay hindi running water. Kasi yung ingay nung running water, lalo na kung malakas ang agos, nagiging cause ng stress dun sa mga sheep, no? At imagine niyo, pag iinom siya, dahil alam niyo yung mga sheep, sabi nga, ang description nga doon ay dumb, D-U-M-B, no? Hindi talaga nila kayang alagaan ang kanilang sarili. Kapag uminom sila sa running water, napaka-dumb nila. Napaka-illogical nila. To the point na yung wool nila nababasa. Pag iyon ay nabasa, bumibigat. Di ba? Kaya challenging sa kanila yung pag-inom nung sa running water. Kaya imagine niyo, kung walang gagabay, paano na? Di ba? Dahil gusto mo lang masatisfy yung pangangailangan mo, susugurin mo na, mapapahama ka. Bibigat yun, tatangayin sila. Malulunod sila ngayon. Di ba? Kaya it's important for us to seek the Lord's guidance or else, kasi nga, whether we like it or not, most of the time, baka nga sa lahat ng pagkakataon, we are acting like a sheep, dumb. Ang importante lang sa atin, masatisfy yung ating pangangailangan, masatisfy yung matugunan lang yung ating pangangailangan, wala na tayong pakialam kung ano mangyayari sa atin. Pero, ito yun still waters. Ibig sabihin, siya pa din ang pipili. At gusto niya, perfect yung ating magiging choice. No? At iyon ay provision niya. Sabi niya,
And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Sabi ni Paul, Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Tinuro ng Panginoon si Paul na paigtingin ang kanyang pananampalataya sa kanyang tagapagligtas. Yung biyaya ko ay sapat, at linim naman ni Paul yun, no? Ibig sabihin, talagang titignan natin yung perfection ng kanyang provision ayon sa kanyang biyaya. Still waters. Dahil there will be no other way na masatisfy ang ating mga pangangailangan, materially, emotionally, physically, spiritually, maliban matugunan to at ma-appreciate natin kung paano provide ng Panginoon. At kapag provide ng Panginoon, nakarap yan sa tinatawag nating biyaya. Di ba? He leadeth me beside the still waters. Okay. 1 Corinthians 10:13. Kapag tayo ay nasusukol at matindi ang pressure para tayo magkasala. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, tinuturo tayo ng Panginoon sa kanyang pangako. Diba? There hath no temptation taken but such as is common to man. Lahat ng pangyayari sa ating buhay, lahat ng pressure at encouragement para tayo magkasala ay hindi bago sa atin. Sabi rito, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful. Diba? Dapat mamayani yung kanyang faithfulness. Sinuturo tayo, kapag dumating yung pressure na to para magkasala ka, isipin mo, faithful ang Panginoon, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Diba? Ibig sabihin, binabago niya perspective natin. Ito yung claim mo. Diba? Parang tipong ganon. Ito yung gawin mo. Ito yung i-meditate mo. But will we, the temptation, also make a way to escape? Meron naman palang provision ng Panginoon eh. Pero as if, kapag kinalimutan natin yung faithfulness, andyan na yung temptation, yayakapin na lang natin. At hindi na natin makikita yung way of escape na sinasabi ng Panginoon. Yung way of escape dito ay yung pagkatiwalaan natin siya lalo. Yakapin natin yung kanyang mga pangako. Yakapin natin yung presensya niya. At hindi niya tayo pababayaan. Diba? Siya ay magpapalakas para ma-overcome natin at balagpasan yung challenge na nag-encourage sa atin para magkasala. That you may be able to bear it. Diba? Malagpasan, mapagtagumpayan. Napakagandang pangako. Rest on His wisdom. Kailangan natin ang kanyang wisdom. Sabi sa Lamentations 3:22-23. Diba? Kapag tayo ay naggagapi na ng mga sitwasyon at bigati ng buhay, sabi sa Lamentations 3:22-23, alalahanin natin yung kanyang pangako. Talagang ang daming promises. Ito yung still waters, di ba? Ito yung part ng wisdom ng Panginoon na gusto niyang i-enjoy natin, na gusto niyang ma-identify, na gusto niyang mag-realidad ng ating pagsandal at pagsamba at pananampalataya sa Kanya. No? It is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. May pagmamahal at involvement ang Panginoon sa ating buhay. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Paniwalaan natin o hindi, maganda man o pangit ang sitwasyon at circumstance na hinaharap natin, Panginoon ay faithful. Kaya dapat nating panghawakan yun. Let us ask the Lord. Wisdom ng Panginoon eh. Nabigyan tayo ng biyaya para yakapin yung wisdom na yun. At maging realidad ng ating buhay.
Sabi sa Ephesians 2:8-9, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Diba? Wala tayong pwede idagdag sa mga benefit ng sandal natin sa Kanya. Siya'y nag-justified dahil sa Kanyang actuation at tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Part nun, yung reconciliation natin sa Panginoon. Siya'y nag-sanctify at napakadami pang iba. Diba? Wala na tayong pwedeng idagdag at wala tayong pwedeng ipagmalaki. Diba? Kaya, all we need to do is for us to rest. Panghawakan natin yung mga pangakong yun. Yung mga ginawa niyang yun. Diba? At i-enjoy kung paano i-open ng Panginoon yung mga pribilehiyo na mag-level up ang ating spiritual na buhay in such a way na masasabi nating, "Oh Lord," totoo yung sinabi ni David, "dahil shepherd kita, I shall not want." Sabi sa 2 Peter chapter 1 verses 2-8, "Grace and peace be multiplied unto you." Okay? Yung biyaya niya at yung peace niya ay ini-enjoy natin sa tuwi-tuwi na bawat moment ng ating buhay. Diba? At meron tayong kalaguan mula sa Panginoon. Ito yun yung pag sinunod natin yung wisdom, yung leading. Dinadala na tayo ng Panginoon sa wisdom niya. Unto you through the knowledge of God. Diba? And of Jesus our Lord. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Diba? Gusto niyo ba ma-enjoy? Gusto ba natin ma-enjoy yung mga promises na yun ng Panginoon? Let us rest sa Kanyang ginawa. At hingin natin, Lord, nawa Panginoon, mamayani. Bigyan mo ako ng biyaya para mamayani at ma-enjoy ko. Kasi hindi ko alam kung paano gagamitin. Kung ano yung relevance ng perfection, ng sanctification, ng justification na to. Ano relevance ng reconciliation ko sa iyo? Diba, ang daming door ng privileges na binuksan nung tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas at in-acknowledge natin siya bilang shepherd natin. Ang daing pwedeng ma-enjoy. All we need to do is to rest sa Kanyang ginawa at hayaan nating mamayani yung Kanyang leading sa atin, papunta dun sa wisdom na siya lang ang pwedeng magbigay. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Diba? Paano hindi natin kayang i-figure out paano ka makaalis sa sitwasyon to, Hindi dapat ako to. Lord, bigyan mo ako ng biyaya para makaalis dito. I-level up mo yung wisdom ko. Diba? He leadeth me beside the still waters. Siya lang ang pwede magdala sa atin sa perfect na estado ng ating spiritualidad, na kung saan matatagpuan natin siya at ma-enjoy natin yung mga virtues na to, Sabi sa verse 5, "And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound," di ba? Paano mananagana? Kailangan natin mag-rely sa Kanyang leading, sa Kanyang wisdom. Kailangan natin mag-rest at panghawakan yung Kanyang mga finished accomplishments. Nakaakibat ng reward natin nung tinanggap natin siya bilang shepherd natin, di ba? "They make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ." Napakagandang isipin, Ultimong development natin ay hindi inasa ng Panginoon
nasa iyo na yan. In-equip na kita, di ba? Parang ganun yan. Sa mga teachers, di ba? Tinuruan na kita. It is up to you kung paano pag-uusay ng iyong sarili. Miski yung pag-uusay natin, kailangan natin ng shepherd. Di ba? Ultimong kalaguan, kailangan natin ng shepherd. Napaka-overwhelming, di ba? Na hindi niya tayo pinabayaan para mag-gain kung ano man dapat natin i-enjoy. Okay? At kasama natin siya sa pag-seek ng wisdom na yun upang tayo ay lumago. Hindi ko alam kung paano nakarating sa puso ng bawat isa ang simpleng mensaheng ito, pero nawa, mamaya, pag tayo ay, at the end of the day, bago natin ipigit ang ating mga mata, let us ask the Lord for the grace. Lord, huwag mong pabayaan na masatisfy lang ako sa ganitong estado ng spiritualidad. Dapat akong mag-level up. At hindi ko po kayang mag-level up kung sa sarili ko lang. Lead me beside the still waters. Allow me to rest in your finished work. Gusto ko enjoy yung pasture na ginawa mo para sa akin. I want to be secured. I want to be confident. At hindi ko po mapipili lang na maging confident, maging secured, maging matalino, maging matibay dahil choice ko lang. Kailangan ko po ang leading nyo. Kailangan ko po ang gabay nyo para ma-enjoy ko, at ma-incorporate ko sa aking daily affairs, daily endeavor, yung iyong faithfulness at maging matibay ito, upang makita to, magmanifesto sa aking buhay araw-araw. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Nakita niyo doon, siya pa rin. Nung nagkasala si David kay Bathsheba, diba? Dahil kay Bathsheba, ano sabi niya sa Psalm 51? Create in me a clean heart. Renew the right spirit within me. Hindi lang matatapos sa ating simpleng desire. Kailangan talaga nating hanapin ang kanyang biyaya. Diba? Kailangan hanapin natin yung kanyang pagkilos. Siya pa rin ang mag-recreate para magkaroon tayo ng tamang puso. Siya pa rin ang magre-renew ng ating spirit. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas, kailangan natin ng shepherd. Nawa ay naging pagpapala sa bawat isa ang simpleng mensaheng ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos namin, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti niyo. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng aming papuri, sa aming pagsamba. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa kalwalatian, Panginoon, na pwedeng ibigay ng aming mga bibig. Pero I pray, O Lord, na turuan at tulungan niyo po kami, Panginoon, na marating namin yung estado na kung saan, Panginoon, sa aming simpleng pagdilat ng mata, simpleng paghihilamos, simpleng pagkain, simpleng pakikipagsalamuha, yung aming devotion sa pagbabasa ng salita, sa aming pananalangin, sa aming pakikinig ng mga hymn, sa aming pag-awit, sa pakikinig, Panginoon, ng mensahe, sa pag-assess namin, Panginoon, pagharap sa mga sitwasyon ng aming buhay. Nawa, Panginoon, sa aming paghinga, bawat gagawin namin, Panginoon, ay hindi lang siya maging parte ng pagsamba namin sa inyo, Panginoon, kundi ang bawat gagawin namin, Panginoon, ay manifestation ng pagsamba namin sa inyo. Help us, dear Lord, to be a genuine worshiper. Help us, dear Lord, bigyan mo kami ng biyaya for us to be a genuine believer. Hindi po namin kayang gawin to, Panginoon, sa aming sarili lang. Nawa, Panginoon, ma-access namin at ma-meditate namin yung mga finished work mo
upang tunay, Panginoon, na magpahinga kami sa green pastures, Panginoon, na ginawa mo, na prepare mo para sa amin. Bunga, Panginoon, ng iyong paggawa at pagsunod, Panginoon, sa iyong Diyos Ama, nung ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at tinanggap ka namin bilang Panginoon tagapagligtas, na-enjoy namin, Panginoon, yung mga mighty works na tanging ikaw lang ang makagawa. At nawa, Panginoon, sa araw-araw na pagharap namin sa buhay, sa bawat sagwil, Panginoon, na sasagupain namin sa aming buhay, Lord, lead us beside the still waters. Nawa, Panginoon, makita namin ang iyong wisdom, makita namin ang iyong perfect provision upang lumago spiritually at huwag manatili sa estado. Lord, kahabagan niyo po kami. Nawa, Panginoon, dumating kami sa estado ng maturity ng aming spiritual na buhay na kung saan, Panginoon, lagi namin isisik yung iyong guidance. At huwag kami masiyahan na lang sa aming performance. Huwag kami masiyahan sa klase ng worship. Huwag kami masiyahan sa klase ng serbisyo na binibigay namin sa inyo. Nawa, Panginoon, every moment, Panginoon, mag-level up kami. At kailangan namin ang inyong biyaya. Kailangan namin ang inyong leading, Panginoon, sa tamang virtue na hinanda mo para sa amin, para matutunan namin, Panginoon, at ma-enjoy namin. Baguhin niyo kami sa tuwi-tuwi na, Panginoon, at kailangan namin kayo. Kailangan namin ng shepherd. Kailangan namin tagagabay. Maawa po kayo sa amin, Panginoon. Kahabagan niyo po kami. I pray, O Lord, for you to bless us upang kami maging blessing din sa iba. Huwag kaming manatili maging selfish, Panginoon, na satisfy na dahil kampante naman kami. Huwag kami makampante, Panginoon, na hindi lumago at hindi nyo i-bless. Kailangan po namin kayo. Lahat ng kapurihan ay binabalik namin sa inyo. Sa inyo ang kalwalatian, sa inyo ang papuri, sa inyo lahat ng magagandang bagay, Panginoon, magagandang salita na pwede naming sabihin, sambitin. Pero lahat ng ito ay pawang baliwala kung hindi namin ite-train ang aming puso at spirito, Panginoon, na tunay na magpuri sa inyo. More of you, less of us. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Thank you, Lord, sa inyong kadakilaan. Thank you, Lord, sa inyong kahabagan. Thank you, Lord, sa inyong leading at walang sawang paggabay at pag-alalay sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung mga pribilehiyong ito na hinahain mo sa amin, Panginoon, moment by moment, ay i-take namin sa aming advantage upang lumago kami spiritually at tumibay ang pagkakilala namin sa inyo. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, pag-iingat sa grupo, Panginoon, ng mga nasa Antique, sa pamagitan, Panginoon, ng paglilid ng aming pastor. Salamat, Panginoon, nakikita namin yung mga pictures, nakita namin yung mga videos kung paano mo sila ginagamit at kung paano mo sila ginagawa encouragement. Lagi mo ihanda ang kanilang puso, Panginoon, itama ang kanilang spirito na tunay na sumamba sa iyo. Alam ko, Panginoon, challenging ang lugar na yon dahil mainit, hindi komportable at times, pero sapat ang iyong biyaya. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Pastor Neil. Biyayaan mo siya, Panginoon, ng kalakasan nagmumula sa iyo. Inspire mo siya, Panginoon, upang maging inspirasyon sa mga kapastoran doon. Bless mo siya, Panginoon, upang maging blessing siya sa mga taong makasalamuha niya doon. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Bishop De Vega. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, in a mighty way. Maging encouragement siya, Panginoon, sa lugar na yon. Nawa, Panginoon, yung grupo nila, Panginoon, ay maging simula upang mabago, Panginoon, ang Antique, upang maramdaman nila, Panginoon, ng mga taga doon, yung impluensya mo, yung pagkilos mo, Panginoon, at inspirasyon mo, Panginoon, sa kanilang buhay. Ingatan niyo po ang bawat isa, ilayo mo sila sa anumang sakuna at kapahamakan, hawiin mo ang kanilang dadaanan. Lord, use them mightily. I-bless niyo po sila,
Ikaw, Panginoon, mag-empower sa kanila. Ikaw ang gumabay at humawak sa kanila. Cover them with your blood. At ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng tamang puso at spirito na lahat ng kanilang engagement, Panginoon, ay maging way upang mapaglingkuran kanila. Sapagkat it is the only way for them to win your favor. Na magkaroon ng tamang puso at spirito. At pag na-win nila ang favor mo, Panginoon, napakaraming kaluluwa ang makikinabang. So equip them, O Lord, sa service na naaayon sa iyong standard. Upang ang pagpapala, Panginoon, ay hindi lang manatili sa kanila, kundi managana, Panginoon, sa buong Antique. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may karamdaman. Pagalingin niyo ang bawat isa. Yung mga desires, Panginoon, at dalangin nila personally at desires ng kanilang puso. I-bless niyo po sila, Panginoon, at tugunin mo all in your own sweet time. Pagalingin niyo, Panginoon, sa kanilang karamdaman at bigyan ng kalakasan si Ate Hubing Pascual, si Nanay Elby Redondo, si Ma'am Lynn Herediano, si Tatay Jaime de la Cruz, si Pastor Lou and Ma'am Zeni Espinol, Ma'am Marlet Barredo, Ma'am Gail Alarcon, Sir Teodoro Feliciano, Sir Ramon Spanyola, si Tita Amelita Monsquera, si Sir Tori Enciso, si Teacher Nelson Trinidad, si Sir Joseph Wilfredo Lingat, Sir John Arce, si Ma'am Yonida Dairit, Sir Ramon Spanyola, si Mami Juanita Verona, si Sebastian Mateo, si Ma'am Rowena Rebacos, si Ma'am Lucy Monsale, si Sir Vic Ontuca, si Ladan Aspa, RJ Wahing, at si Kuya Russell Castillo, Sir Renato Fernandez, si Ma'am Beth Zapata, Ma'am Teresita Lacson, si Ma'am Ofelia Ibonia and Ma'am Araceli Versosa, si Sir Georgie Clarete, si Ma'am Lucy Carig, si Ate Aida Amican, si Ate Percy at si Kuya JJ Zapata, si Ma'am Emelita Spanyola, si Ma'am Santa Groyon, si Mami Malulaw, si Ate Dang Chua, si Ate Fe Carpio, si Tatay Tino, si Nanay Tuding Severino, si Nanay Tess, si Dr. Luz Stanislao, si Ate Yoli Jacinto, si Ate Net, si Ate Baby, si Ate Nene, si Ate Neneng, ang Heart's Desires, Panginoon, ni Sister Raisa Monsale at ang kanyang pamilya. Dalayan ko dakilang Diyos ang wisdom mo din, kaya Ma'am Maribel Malyari. Lord, alam ko, Panginoon, bawat isa ay may mga challenges na hinaharap. Dalayan ko dakilang Diyos, meet them at their crossroad. Bigyan mo ng kagalingan ang kanilang karamdaman. Ang pagnanasa ng kanilang puso, Panginoon, ay iyong tugunan, at dalayan ko dakilang Diyos na mamayani ka at makilala ka nila ng lubusan sa pamagitan, Panginoon, ng pagkilos mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Pastor Gerald at Ma'am Jenny Rapista sa Gawain sa Antique at ang kanyang mga miyembro. I-bless mo sila, Panginoon. Dalayan ko dakilang Diyos, patuloy mo sila pagpalain. Bigyan mo ng wisdom, Panginoon, sa kanyang napipintong pagpunta sa London for mission work, si Pastor Jabez Orara, sa pagmi-minister, Panginoon, ni Tito Happy Rivera. Dalayan ko dakilang Diyos na gamitin niyo po kami, ang bawat isa, upang ibahagi ang gospel, ang mabuting balita. Mapakilala ka, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay at kaibigan. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat miyembro, ang bawat nakikinig ngayon sa kanilang mga trabaho, Panginoon, at mga businesses. Dalayan ko dakilang Diyos na i-open mo ang iyong biyaya sa bawat isa. Makita kanila na kumikilos, maramdaman kanila, Panginoon, na kasapatan ng iyong presensya at biyaya mo, Panginoon, ay nasa amin. Ang bawat miyembro ng Marikina, Panginoon, MIDC Marikina, bawat adult, bawat young professional, bawat young people, bawat kabataan, 10 na, Panginoon, yung mga nakikinig ngayon, pagpalain niyo ang bawat isa. Ilayo mo kami, Panginoon, sa anumang karamdaman. I-provide mo, Panginoon,
ang katugunan sa aming mga kailangan, Panginoon, at tigdas niyo po ang bawat isa. Comfort, Panginoon, sa Eclevia family at sa Pata family. Ay tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang Orara at Pacheco family. Lalo-lalo, Panginoon, si Ate Net at si Nico. Bless them, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa kanilang kawalan, masumpungan nila, Panginoon, ang kapayapaan nagmumula sa iyo. At nawa, Panginoon, ang iyong kalwalatian, Panginoon, ang kanilang makita at maramdaman. Ang aming mga pregnant mothers, Panginoon, hawakan mo ang bawat isa, palakasin mo ang kanilang pangangatawan, at hawakan mo ang bata sa kanilang sinaspupunan, Panginoon. Si Sister Alma Dakutanan, Sister Nadia Groyon, Sister Joanne Pasyon, Sister Adisa Itay, Sister Kian Mercalesia. Dalayan ko, dakilang Diyos, yung heart's desire ng aming mga brethren na gustong lumagay sa tahimik sa kanilang preparation, Panginoon, sa kanilang nalalapit na wedding, i-provide mo ang kanilang pinansyal na pangangailangan, bigyan mo sila ng kalakasan sa kanilang preparations, at dalayan ko, dakilang Diyos, na pagpalain at hawakan niyo po sila. Ilayo mo sila sa anumang sakon at kapamakan, i-preserve niyo po sila, ilayo mo sila sa anumang tukso, Panginoon, until the day, Panginoon, na dumating ang kanilang wedding day, Panginoon. I-preserve mo po ang bawat isa. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Brother Russell and Sister Samu, Brother Jen and Attorney Claribel, Brother Rainier and Sister Axel, Brother Johan and Sister Janilyn, Brother Joshua and Sister Blessing, si Brother John Paul and Sister Katrina. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Kuya Panchot Zapata. Dalayan ko, dakilang Diyos, na yung mga procedures na gagawin sa kanya ay magkaroon ng magandang resulta upang ma-address na, Panginoon, ang kanyang physical concerns. Hawakan mo, tingatan mo siya, Panginoon. Kagalingan, Panginoon, sa bawat isa, kay Ma'am Isabelita Aligado, kay Sister Sharing Alid, kay Nanay Tercy, kay Josiah Cabarubias, kay Sir Arnel Alarcon, sa aking pamangkin, Panginoon, na si Jerry Crame, kay Tatay George Escobar, kay Beth Samson, kay Julian Texon, kay Sister Aisa Remo, kay Sir Melvin Dendam, kay Ma'am Lani Nicolas, kay Ma'am Jane Roldan and Ma'am Marietta Tanay, kay Ma'am Verna Berbuena, kay sa Heart's Desire, Panginoon, ni Mami Celia Gatdula, na Panginoon, mapabilis ang proseso ng kanyang US visa at ma-produce sa mga documents na pangangailangan. Ang panalangin, Panginoon, ni Sister Lisa Lopez sa adoption ni Blessy at yung petition sa US ni na MJ at Joshua. Dalayan ko, dakilang Diyos, ang kalakasan ibigay mo at katalinuhan kila Brother Drew, Sister Ann, and Sister Natasha. Pag-iingat mo, Panginoon, sa paglalayag sa barko nila Preacher Jonathan Shapno, Brother Angelo, Brother Andros Panyola, at Sister Christine Samson. Ang political situation, Panginoon, sa province of Abra, nawa, Panginoon, may your face shine upon them at matagpuan nila, Panginoon, ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa iyo. Ang estado, Panginoon, ng political situation sa Marikina, may your will be done, Panginoon, sa aming lugar. Kabagan niyo po kami. Katalinuhan, Panginoon, at wisdom sa application sa grad school ni Ma'am Nika Hernandez. Provision mo, Panginoon, sa pangangailangan sa church building construction, Panginoon, MIBC Malabon. Dalayan ko, dakilang Diyos, ang preparation namin sa Faith Promise na ibibigay sa August. Equip mo, Panginoon, at handa mo ang puso ng bawat isa na ilagak, Panginoon, at ibalik sa iyo ang mga pagpapalang ito. We're praying, O Lord, for your miracle and healing kila Pastor John Wofford, kay Ma'am Malu Alvarez, kay Ma'am Jenilyn Lagarde, kay Ma'am Jessie Guevara, Tita Remy, kay Ma'am Melissa Rivera, kay Ma'am Marilyn Sebua, kay Ma'am Corazon Hoxon, kay Sister Lydia Tag, kay King Jasper Credo, kay Dominic Salimbay, kay Ma'am Ruby Carpio, kay Ma'am Delilah Revilla, kay Sir RJ de la Cruz, kay Ate Pepe Guzman, at kay Ma'am Rowena de la Cruz. Bless them, Panginoon, pagalingin sila sa kanilang karamdaman. Dalayan ko, Panginoon, na isustain niyo po sila. Alam ko, Panginoon, na napakahirap magkasakit. Kaya dakilang Diyos, i-comfort mo po sila. Hawakan niyo po ang kanilang puso at kanilang spirito.
At masumpungan nila ang biyaya ng kalakasan, spiritually, na nagmumula sa inyo. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, bigyan ng kalakasan sa araw-araw. Preserve them, Panginoon. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang iba pa namin kapatiran. Comfort and strength, Panginoon, sa pamilya ni June Santos, na we pray, O Lord, na for strength and grace sa kanilang pamilya, na makita nila ang kanila ng mukhaan, Panginoon, maramdaman nila ang presensya mo, ang peace mo, Panginoon, sa kanilang pinagdadaanan ngayon. I-bless niyo, Panginoon, si Kuya Nick, si Ate Lilia, Panginoon, si Melba, at ang asawa ni Kuya June Santos, Panginoon. Healing grace, Panginoon, sa ubo, kay Maris Clemente, Panginoon, at pag-iingat mo na rin, Panginoon, sa pamilya, kay Ryan, kay Eunice, Panginoon, ganun din, Panginoon, kay Jane, Panginoon. Ang kanilang kalusugan, Panginoon, ay yung hawakan. Sa recovery, Panginoon, from operation, bigyan mo ng kalakasan si Sister Kim Lau. Pagalingin mo siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Healing grace, Panginoon, kay Sister Elvira Coliantes, na Panginoon, makita niya na ang kanyang kidney donor. At i-provide mo, Panginoon, ang kalakasan sa araw-araw sa kanya at yung proteksyon. Healing grace and miracle, Panginoon, sa stage 4 cancer ng aking pinsan na si Anthony Villanueva. Healing grace, Panginoon, na magkaroon din ng gandang result. At normal hemoglobin, Panginoon, si Sister Eladia Sanchez. Financial provision na rin, Panginoon, para sa kanya. Healing grace, Panginoon, sa kanyang liver disease. Si Ma'am Beth Sanyo. Dalayan ko, dakilang Diyos, ang kalakasan at kagalingan para po kay Nanay Leti Cruz. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Brother Sato Ami, complete healing and recovery protection sa kanya. Ganun din, Panginoon, si Ma'am Dang Soriano, si Papa Sato, si Mitsuo, at ang kanilang panganay na si Sato Yugi, protection, strength, and wisdom sa araw-araw, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Si Brother Saldi Lazareto, Panginoon, complete recovery sa kanyang stroke. Bigyan mo siya ng kalakasan, financial provision, Panginoon, para sa kanyang pagpapagamot. Kay Sister Angelina Capuno, kay Ma'am Bernadette, na pamangkin ni Ate Aji, sa kanilang pag-chemotherapy, Panginoon, at radiation therapy. Kay Kuya Ramon de Ocampo, Panginoon, sa kanyang diabetes at eyesight, pagalingin niyo po siya. Sa aneurysm, Panginoon, ni Sister Arlene de la Cruz. Kay Brother Orly Marcelo, sa kanyang renal treatment. At dalayan ko, dakilang Diyos, ang God's will mo sa kanyang mga anak, na si Brother Zach Marcelo, kay Zeki Celestine, kay Zion, kay Ila. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Sister Florence Perez sa kanyang kidney ailment. Pagalingin mo siya, Panginoon. Dalayan ko, dakilang Diyos, spiritually, na ang kanyang growth, Panginoon, ay maging certain. Financial provision mo para sa kanya. Dalayan ko, dakilang Diyos, ang aming mga kaibigan, Panginoon, at kaanak. Bless niyo ang bawat isa. Kay Ma'am Lina Garcia, Panginoon, ang iyong kahabagan at biyaya, good health, provision, healing, Panginoon, sa kanya at kanyang pamilya. Kahabagan niyo po siya, Panginoon. Pagaling mo ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, kanyang asawa, at kanyang mga kapatid. Sustain niyo po siya, Panginoon, at ingatan. Sa mother, Panginoon, ni Sister Arlene Valdez, sa kanyang pag-chemotherapy, Panginoon, healing grace, Panginoon, nagmumula sa iyo. Sustain niyo po siya, Panginoon, ang iyong kalakasan at provision, Panginoon, para sa kanyang mga medical concerns, Panginoon, na i-provide. Kay Sister Elizabeth Pagsolingan at kay David, Panginoon, complete recovery sa kanilang mga injuries. Kay Sister Lita Cruz, Panginoon, kagalingan sa kanyang surgery, salvation, Panginoon, pa makilala kanya, protection and provision sa araw-araw. Sa mga heart desires, Panginoon, ni Yun J at sa kanyang family, spiritual growth and encouragement, wisdom and provision at safety para sa kanya. Kay Brother Joseph Lingat at ang kanyang pamilya sa
tulak nila, Panginoon, sa Japan, sa Monday, ingatan niyo po sila. Proteksyonan niyo po sila at hawakan. Kay Brother Chico Angelo Del, good health, strength, protection, provision sa araw-araw, at dalangin ko dakilang Diyos, tugunan mo ang kanyang mga heart's desires. Kay Ate Malu Pacheco and family, ang iyong proteksyon, Panginoon, at ang comfort na suma kanila, ingatan mo sila, i-bless niyo po sila sa araw-araw. Dalangin ko dakilang Diyos, tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Pastor Edison Miranda Macabatas at ang kanilang church na nasunugan, Panginoon. Bless them, Panginoon, i-provide mo ang kanilang pangangailangan, ang katugunan sa kanilang pangangailangan. Dalangin ko dakilang Diyos na maging mabiyaya po kayo sa kanila, Panginoon, at ma-restore na, Panginoon, sa lalo madaling panahon ang kanilang bahay-sambahan. Encourage mo sila, Panginoon, at patuloy na pagpalain, Panginoon, sa gitna ng kanilang mga challenges na dinadaanan ngayon. Tinatas ko sa iyo, Panginoon, si Doc James Stanislao, everyday provision and blessing sa kanya at kanyang pamilya at mga anak. Protektahan mo po sila. Kay Mami Glo Agludon, Panginoon, good health and strength at pagpapala sa kanyang pamilya, Panginoon. Kay Sister Joanne and Mark Feliciano, Panginoon, blessing, protection and strength sa kanila. Kaya salvation, Panginoon, ni Denmark Simanes. Lord, kahabagan niyo po siya. Nawa, Panginoon, makilala po siya sa inyo. Sa Heart's Desires, Panginoon, ni Mami Malulaw, sa kanyang mga anak. Nawa, Panginoon, all in your own sweet time, ay tugunan mo ito. Masumpungan mo silang sama-samang sumasamba, Panginoon, sa iyo at naglilingkod sa iyo. Bless niyo po sila, Panginoon, ng iyong pagpapala, good health para po sa kanila. Kay Sister Des at kay Brother John Cruz, spiritual growth, blessing and good health. Kay Ma'am Santa Groyon, Panginoon, sa kanyang pamilya, praying for physical, mental, at spiritual strength. At dalangin ko dakilang Diyos ay yung provision sa kanila sa araw-araw, Panginoon, ay iyong tugunan. Dalangin ko dakilang Diyos si Sir Melvin Severino, si Nanay Tuding, si Bingrin Severino, Panginoon, at kanilang mga mahal sa buhay, kalakasan nagmumula sa iyo, biyaya nagmumula sa iyo, pag-iingat, Panginoon. Sa anak ni Ma'am Regina Abduhan, Panginoon, kahabagan niyo po siya, nawa pa makakilala siya sa iyo, at makasumpong siya, Panginoon, ng kapayapaan na ikaw lang makakapagbigay. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, si Ate Elsa Bonso at ang kanyang mga anak, si Sister Tessa, Karina, at Nicoleta. Bless mo po sila, pangatawakan, bigyan ng wisdom sa araw-araw at ang protection, Panginoon, sa mga kanila. Kay Ate Baby Villamiel at ang kanyang pamilya, ingatan mo sila, Panginoon, sa araw-araw. Sa recovery, Panginoon, sa injury, Panginoon, sa arm ni Shem, pagalingin niyo po siya. Ang Heart's Desire, Panginoon, ni Sister Jane Clemente, ni Ryan at ang kanyang pamilya, sa approval ng kanyang permanent residency, Panginoon, at ang iyong proteksyon ang sa kanila. I'm praying, O Lord, for good health, para kay Melinda Sinutsuka, ni Risa Cabello, Rowena Nosa, Alberto Colliera, kay Grace Baguio at kay Ate Rose de Alday sa kanilang pamilya. Healing, Panginoon, para kay Ate Yoli Jacinto at salvation, Panginoon, ng kanyang mga anak. Dalangin ko ang iyong provision, Panginoon, lalo-lalo sa pagpapatayo ng kanyang tahanan, guidance at protection na rin, Panginoon, kaya Kuya Ed and Ate Lea Colliera. Ang will mo sa aming buhay ni Presi, Panginoon. Bless us, Panginoon. Give us the wisdom and the strength at ikaw mag-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Ang aming mga mahal sa buhay na nasa malayo at malapit man, ang mga kaibigan, i-bless niyo, Panginoon, ang bawat isa. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa malayong lugar. Bless mo po, Panginoon, si Ate Elsa Bonso and family, Nanay Tuding and family, kay Ma'am Santa, kay Ma'am Santa Groyon and family. Protection mo, Panginoon, kay Ate Aji, kay Sir Jim, kay Ralph, and Happy Grace at ang kanilang mga pamilya, kay Ate Ellen, Panginoon, and Sister John Tobera, kay Brother John Tobera, sa aking kapatid na si Lynn, si Charles, si Calvi and Pio, bless them. Si Kuya Johnny, Panginoon, si Gina, Nanay Letty, Joboy, Ika, and Yoki. Dalangin ko rin, Panginoon, si Jane, si Ryan, si Elise and Maris. Ang protection mo rin, Panginoon, kay Gilbert, kay Shawi, kay EA and Elizabeth, Panginoon. Bless them. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang pag-iingat mo kay Nanay Tuding at ang kanyang anak.
ang kanyang mga kasama, Panginoon, sa flight, Panginoon, papuntang Manila. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at ilayo sa anumang kapahamakan. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan na si Mel and John Anore, wisdom, guidance, at inyong favor, Panginoon, sa kanila, Panginoon, managana, at mga Panginoon, yung kanilang mga heart's desire, Panginoon, ay iyong ibigay, Panginoon, all in your own sweet time. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang mga preachers and deacons, ang aming mga pamilya, Panginoon, mga asawa at mga anak, i-bless niyo po ang bawat isa. Preacher Manny Nicolas, Preacher Nelson Trinidad, Preacher Renato Rino, Preacher Anselmo Marin, Preacher Mendringa de Leon, Preacher Gary Chuga, Preacher Mitch Viernes, Preacher Jonathan Shapno, Preacher Ronald Esbeto, si Deacon Kent Abestros, Deacon George Cardenas, Deacon Boyet Comanda, Deacon James Eclevia, Deacon JB Dominguez, Deacon Alan Verona, Deacon Nardo de Guzman at ang inyong lingkod. Ang mga kapastoran, Panginoon, ang MIBC churches, Panginoon. Ang kanilang mga pamilya, Panginoon, mga asawa at anak, i-bless niyo ang bawat isa sa mga challenges, kinakaharap, Panginoon, pagpalain mo sila at bigyan ng wisdom, Panginoon. Pastor Cornelio Datur, Pastor Reste Beato, Pastor Ramiro Adona, Pastor Ruel Lumangyaw, Pastor Quezon Andrada, Pastor Ferdinand Laos, Pastor Ramiro Mil, Pastor Bernie Montero, Pastor John Palye, Pastor Adan Panizales, Pastor Mike Digan, Pastor Gerald Rapista. Lord, binabalik namin sa inyo lahat ng pasasalamat. Papuri, Panginoon, sa inyong pangalan. Tinataas namin, Panginoon, ang inyong dakilang pangalan. Karapat dapat ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa bawat pribileyo na binibigay mo sa amin upang makilala ka, upang mapaglingkuran ka. Lahat ng papuri ay binabalik namin sa inyo. Tinataas ka namin. Kayo ang maitaas, kami ang maibaba. Ingatan nyo kami sa buong maghapon. Pagpalain nyo ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po muli sa ating lahat. Salamat sa pagsama sa akin sa devotion na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayong lahat.